Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang triple center ngayon ng OKC Thunder at ang balitang posibleng pagkuha ng Lakers kay DeMar DeRozan. Isa nga po sa mga naging rason bakit natalo ang OKC Thunder ng nagdaang playoffs ay dahil sa kanilang mahinang frontcourt na hindi kinayang tapatan si Victor Wembanyama. Kaya ito na nga po ang pinakapinagtuunan ng pansin ng kanilang front office ngayong offseason matapos nga po nilang i-draft si Aday Mara ng nagdaang 2026 NBA draft. Sinigurado rin naman nga po nila ang future ng kanilang big man na si Isaiah Hartenstein sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng contract extension. Kaya dahil nga po sa mga ginawa nila ngayong move ay nakabuo nga po sila ng bagong triple center na bubuuhin na Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren at si Aday Mara na pare-parehong at least 7-footer. Sila lang naman nga po nag-iisang team ngayon sa NBA na may ganyan kadaming malalaking players sa kanilang lineup since malinaw na nga po na pinaghahandaan ng OKC Thunder ang kanilang paghaharap muli ng San Antonio Spurs, lalo na ni Victor Wembanyama. Ito na nga po ang rason bakit nila binuo ang ganito kalaking frontcourt na sigurado nga na pong kakatakutan sa buong NBA sa susunod na season. Sa ibang balita naman, kagaya nga po ng inaasahan, na puwersa na nga po ang Sacramento Kings na i-waive ang kontrata ni DeMar DeRozan ngayong araw matapos ang sunod-sunod na pagkakabigo ng kanilang team ng mga nagdaang taon. At dahil nga po sa pangyayaring ito ay magiging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent kung saan siya na nga po mismo ang pipili kung anong kupunan ngayong offseason ang kanyang sunod na paglalaroan. At ayon nga po sa inalabas na balita ng isang NBA insider, may ilang mga teams na rin naman nga po ang kasalukuyang kinakausap ng kampo ni DeMar DeRozan, pero kung si DeRozan nga po ang tatanungin, mas gugustuhin nga daw talaga nito na maglaro sa kanyang hometown na Los Angeles, kaya pagkakataon na nga po ito ng Lakers na makuha si DeRozan sa free agency market. Hindi na rin naman nga po ito kukuha ng malaking kontrata ngayong offseason since kailangan na lang naman nga po nila itong offeran ng at least isang mid-level exception. At once ka po na makuha nila ito ay sigurado na magkakaroon na sila ng mas solidong lineup na makakatulong sa kanila na makapag-compete sa kampyonato sa susunod na season.